Day off ko na naman pala ngayon. At syempre, pagkatapos naming sumamba, ay nagkape na kami ulit. Nagkape na nga kami pala kanina bago umalis, pero gusto pa rin naming uminom, lalo na meron kaming gardenia. Nagmamadali nga ho pala itong aking asawa dahil nga siya ay pupunta pa ng Saudi. Ay hindi ganun. Pupunta bali siya sa kanyang trabaho. At dahil day off ko ngayon, kaya siya lang mag-isa. At dahil sa sobrang sarap nitong gardenia at meron pa akong palaman kaya sobrang dami ng aking nakain. Gardenia, baka naman! At yun na nga guys, pagkatapos nga hong umalis itong aking asawa, ay ako muna ay nagpahinga muna dito saglit sa aming kwarto. Ay nagmuni-muni ba? At pagkatapos nga nun ay bumaba na ho ako dito sa aming kusina. Timing din ho pala na nandito yung aking kapatid na si Lindon. At syempre dahil merong dalang saging ho itong si Aryan, kaya pinagsalusaluhan muna namin. At ito ho yung aking kapatid na wala man lang kaalam-alam na meron palang kamera nakatingin sa kanya. Sobrang busy nga ho pala niyang nagprepare ng saging. At syempre nagmamarites din. At saktong-sakto nga ho na ito na po yung aming adobo ay ginamos pala. Sobrang sarap nga ho nito dahil ako ang gumagawa. Nakasanayan ko na nga ho pala na pag kumain, ito nakataas itong isa kong paa. Ay iba naman! Sa sobrang sarap nga ho ng aming kain dyan, ay muntik ko nang makalimutan ng aking pangalan. Dahil nga ho, nabubusog na kami dyan, hindi na namin naisip na kami po ay mag-almusal. Bali yung pagkape ko lang kanina yung kinain namin at tapos ito na hong saging. At syempre, para naman makatipid-tipid ba? At dahil nga birthday ng aking kapatid na yan na si Aryan, ay ito na lang ho ang aking regalo sa kanya, ang kanyang buhok ay i-reband. Mahiyain din yan katulad sa akin. At syempre dahil kami lang namang dalawa ang babae, kaya kami nagkakaintindihan. After 3 days nga ho ng pagre-riban, huy, hindi ganun. Pumunta na nga ho ako dito sa aming babuyan. At dahil nga ho sobrang sikip nitong kanilang bakod, nahirapan nga akong bigyan ng pagkain. At syempre nagmamadali na ako noon kasi baka naman uulan. Baka naman mabasa ako ba? Ay may dalang asin? Bale narinig ko na nga napapalapit na ang ulan. At pagkatapos nga noon ay nagmamadali na ho akong magsibak nitong aming kahoy. Gawa nang wala kaming panggatong. Magaluto pa naman ako sa aming hapunan. Ngayon ko nga ho na-realize na sobrang sipag ko nga pala, aroy. Kitang-kita naman ho sa katawan na kahit kahoy ay balik talaga. Bali nagmamadali na nga ho ako pala dyan kasi nga kailangan ko na ho magluto baka makauwi na yung aking asawa. Kinuha ko na nga ho pala itong upo na nag-iisa lang sa ref namin. At syempre binalatan ko na para makaluto na ako. Naalala ko nga ho pala kahapon nung binili ko ang upo na ito. Bali lahat ng nadaanan kong tao ay nakatingin sa akin. Dahil napakalaki daw ng aking dala. Huy, hindi ganun. Hindi ko nga alam kung anong nasa isip nila. Basta importante sa akin, masarap ito lalo na pagluto na. Ginahiwa-hiwa ko na nga ho pala itong upo para naman ako'y makapagluto na. Para naman magkalaman na itong sikmura dahil tanging saging lang talaga ang laman nito. At pagkatapos nga noon ay ginayat ko na ho itong bawang. Syempre naman ho, ito lang naman ang nagpapabango sa ating mga lutuin. Naalala ko pala nung kami ay bata pa, lagi na lang bawang ang aming sangkap kapag magluluto si mama dahil gawa nang wala kaming pera. At dahil nga ho ay luto na itong aming kanin kaya isininod ko na itong ating lutuin. Dahil nga sa sobrang dami na nga ng aking ginawa ay nakaramdam na ho ako ng pagod. Pero syempre hindi tayo susuko. At pagkatapos nga noon ay nilagay ko na itong mantikang natutulog. Baka nga ho kayo magtataka kung bakit pa ulit-ulit lang itong aking suot. Siyempre nandito lang naman ako sa bahay. At pagkatapos nga noon ay dahil mainit na itong mantika kaya nilagay ko na ang mga sangkap at lalong-lalo na itong sardinas. Para po kasi sa akin mas masarap ang sardinas kaysa naman yung karne ang ilalagay nitong upo. At pagkatapos nga noon ay nilagay ko na itong mga sangkap at syempre hindi ko dapat makalimutan ng asin. At pagkatapos nga noon,
Hinalo-halo ko lang ito ng konti at syempre ilalagay ko na ang yes. Ay, English! Ilalagay ko na pala dito ang upo. At dahil sa sobrang gutom ko na ay naaamoy ko na ito, lalo na ho akong nagutom. At pagkatapos nga noon ay kinuha ko na itong isda na 300 days na dito sa aming ref. Pagkatapos ng 5 taon na paghihintay ay luto na ang ating upo na may sardinas. Akalain nyo halos 100 lang yung gastos ko para sa ulam na ito at syempre masustansya pa. Baka rin naman magtataka kayo kung bakit sobrang dami ng niluto ko kahit kami lang dalawa. Ang totoo nun ay halos 1 barangay ang aking pakainin sa ulam na yun. Syempre mapagbigay ako, di ba? At ayun na nga guys ay niluto ko na itong aking paksiw na isda. Para naman hindi lang isang ulam ang aming ulam mamayang gabi. At pagkatapos nga nun ay syempre nagutom ako kaya kumain na muna ako ng kaunti dito. At sobrang nasarapan talaga ako sa luto ko. Kasi syempre alam ko talaga kung anong lasa ang meron ito. Sa sobrang gutom ko nga ay kinain ko na kahit umuusok pa itong pagkain ko. Alam niyo ba guys na gusto ko sanang mag-diet? Kasi 65 kilos na yung aking timbang. Pero syempre hindi ko maiwasan. Lalong-lalo na kapag ako'y magutom. Kahit ano na lang ang aking kakainin. Naisip ko din naman minsan na mag-diet kaso lang hindi ko kayang gawin. Sobra talagang napakahirap kapag ka nagtatrabaho ka tapos nagda-diet ka. Ayun na nga guys, pagkatapos na chinek ko na itong aking paksiw. Maraming salamat sa panonood ha!